Magandang hapon po sa inyong lahat. I grew up thinking that success was all about getting your finances right. So at an early age, that was my main focus. Nag-aral ako ng maigi at pumasok ako sa negosyo ng maaga. I was able to achieve early business success at the age of 22 and everything was going well in my life. Akala ko. I was going to get married, raise a family, at mag-enjoy. While I had heard about Christianity and CCF, I used to think na yung mga tao doon ay mga taong parang nasa kulto. And people who committed their time and energy serving God, mga pakitang tao, and walang magawa sa buhay. A death in the family suddenly stopped my life in the tracks. My relationship, which was going well, was affected by this loss. I, on the other hand, began to question the brevity of life itself. That kahit marami kang pera, we are powerless to stop our mortality. A former business partner who became a Christian consoled me during this time. He offered his time and often cooked food for me and would listen to me ranting the whole day about how I complained about my situation. My complaints eventually became vicious attacks against him, and I would torment him the whole day about his faith and about his God. Yet, instead of retaliating, he responded with kindness. He provided a safe space for me to process my pain and offered support without judgment. One day, natanong ko sa sarili ko, totoo bang ganito kabait yung mga Christians? My heart began to soften. Though I wasn't fully convinced about this path of faith, that changed when my friend invited me to a breakfast and shared his prayer journal with me. Nagtaka talaga ako. Sabi ko, why do you need the prayer journal? What kind of a person forgets his own prayers and needs to write it down? Out of politeness, binasa ko yung prayer journal niya. I was really surprised to see my name as the number 1 prayer item. Despite all the insults and pangaasar na binato ko sa kanya for being a believer, he didn't fight back. Instead, pinagdasal niya ako every single day for 3 years. That broke the walls I had built around my heart. I couldn't argue against this tangible display of love and grace. That moment turned my heart of stone into a heart of flesh. That weekend, I invited myself to CCF. November 16, 2014. His behavior towards my arrogant attitude and his prayer life motivated me to attend. During the service, hindi ko mapigilan to cry after hearing the message. I realized that a wretched person like me was being prayed for all these years. The following week, I attended his D group and wanted to learn more about Christianity and how I can share the grace and goodness God bestowed upon me. Nag-attend din ako ng GLC, PMC, and mga retreats so that I can become an effective messenger of the good news. Dati, every time I read my Bible, nakakatulog lang ako. Nakakatulog din ako sa mga Sunday messages. Hindi talaga interesting. Sobrang boring. But God created a newfound hunger and passion inside of me to read His Word, attend Bible study, and watch past CCF messages to learn more about what I missed all these years while I was ignoring His call. I found myself reading the Bible, umaga pa lang, first thing in the morning,
being excited to attend worship, and be early on Sundays. It also gave me the enthusiasm to invite my friends to join me in this faith journey that I have. Fast forward to this day, I'm leading 2D groups, one for singles, at isa naman para sa may mga asawa, praise God. And we all attend the 9 a.m. service every Sunday as a group of 20 to 30 individuals. My family and I also serve together, striving to make Christ the center of our lives and sharing His love in both ministry and syempre sa negosyo din. So to God be the glory. Alam niyo, pagka New Year, anong pinag-uusapan ho natin? Madalas ano yung New Year's resolution mo? And yung iba nga ho, nagsawa na. Ayaw na nilang gumawa ng New Year's resolution kasi hindi naman daw natutupad. Sa totoo lang, hindi ho masama na meron tayong New Year's resolution. Kasi if we truly understand what it meant, talagang yan ay isang desisyon na dapat nating ginagawa. Kasi naalala ko si Daniel, he resolved, he made up his mind. Di ba? Sabi ganun ni Daniel sa chapter 1, verse 8. Sabi niya, not to defile himself with the king's food. So, doon pa lang isang resolution yun. And he did. Di ba? And the Lord blessed him. Kaya naman, tayo rin po ganun din. Kaya sabi nga nila, ano pa talaga ibig sabihin ng New Year's resolution? Sabi niya, it is to do it a do-do list for the first week of January. Ang lungkot, no? Parang yan lang yung para sa unang linggo lang yan ng January. Hindi ho yan totoo. Dapat ho, yan ang resolution natin as a follower of Jesus Christ. Yung iba nga ho, ang resolution na lang ho nila, ganito na lang. Iwasan ko na ang mga bagay na nagpapataba sa akin tulad ng timbangan, salamin at pictures. Parang grabe naman. Parang ba't naman? Alam niyo kung bakit napaka-importante itong ginagawang resolution na ito? Tingnan ho ninyo. Sabi sa James, we yet you do not know what your life will be like tomorrow. Walang nakakaalam. And imagine, ang bilis ng panahon, di ba? 2025 na, parang wow. Parang ang bilis talaga. Parang nung nakaraan lang, parang hindi ko ma-imagine na umabot na tayo sa ganitong pagkakataon. Ano? Sabi niya, and you are just what? A vapor that appears for a little while, then vanishes away. Now, gusto niyo magkaroon na ng idea no, anong ibig sabihin ng mist or vapor. Naman, isipin niyo lang kung ito, halimbawa, yan, ganyan lang yung buhay mo. Wala na. Diba? Pero ang tanong, anong halimuyak ang iiwan mo? Wala na yan, pero yung amoy nandiyan pa. Mamimili ka lang kung dighay o diglo. Anong iiwan mo? And I pray na iiwan natin na isang bagay na hindi makakalimot sa tao. Kaya ho, ang sa atin ho, yung resolution na yon, I don't want to waste my time. I don't want just to let the years pass na walang nangyari sa akin. Ang marami sa atin, ang resolution natin, we come and serve the Lord, mag-worship tayo on the first day of the year, dahil yan ang magpapaswerte sa tingin ng tao, at pagkatapos, babalik na yan sa Easter. Salamat sa Diyos, hindi kayo yan. Tama? At minsan, babalik na ulit yan sa Pasko. Pero hindi yun ang resolution natin. We are to be followers of Jesus Christ. Kaya nga minsan malaking katanungan ho sa atin, knowing that we are just like a mist. Dapat tanungin din natin ang ating mga sarili ng mga ganitong katanungan. Am I really happy and genuinely challenged and fulfilled in life? Just be honest. Kaya nga ang ganda nitong ating linggong papasok bukas. Start tayo ng ating prayer and fasting. And I encourage all of you na kung pwede pumunta tayo dito, mag-gather tayo. And it's a time of, parang iwan mo sandali trabaho mo and a moment of asking, Lord, talaga naman di ako masaya tulungan mo naman ako. Ipakita mo naman sa akin ano ang pinakabutas kung bakit ganito ang buhay ko. As if I'm not fulfilling anything worth living. Are you following? Tapos ito yung mga tanong na, in the light of eternity, am I making a consistent investment for God's glory and His cause? Baka naman sobrang abala ako sa mga bagay na pansamantala na bukas makalawa, wala rin. Hello? Nandyan pa po kayo? Now, ganun din, maaaring tanungin din natin ang ating mga sarili, like, questions like, is the direction of my life, is the direction my life is now
leading me toward a satisfying and meaningful future. And finally, can I honestly say that I am in the nucleus of God's will for me? Nasa sentro ba talaga ako ng kalooban ng Diyos? Kaya nga po napaka-importante na tayo po'y gumugol ng panahon sa Panginoon Diyos. Amen? Na kahit na gustong-gusto natin kumain, willing natin isantabi yan, Lord, mas importante kung maintindihan ang kalooban ninyo dahil importante kayo sa akin. Ulitin ko, tingnan nyo lang yung katabi nyo. Bukas bakalawa, yung batang yan, wala na rin buhok yan. Pag-isipan nyo mabuti. Yung macho yung katabi, yung bukas bakalawa, magugulat kayo, yung muscle niya, nasa baba na rin. Sa bilis ng panahon. Lahat bumababa. Yung mukha na nakabanat na banat, bukas nakababa na rin. Diba? Bakit? Lahat bumababa eh. Yung lakad mong ganyan, bilang paganyan ng paganyan, pababa ng pababa, hanggang sa ikaw ay nakahiga na. At ang tanong, Lord, okay ba talaga yung naging buhay ko? You ask yourself. Nakuha natin? And I'm challenging you to really just have a serious, parang time of reflection that we may have the right resolution. Okay? Pero hindi ang ating topic ngayon. Ito we have a new series. Tama-tama, Real Talk and Real Walk. Marks of a true Christian. Ano ba mga palatandaan na tayo ay totoong Christian? Sa dami ngayon, lalo na sa panahon natin, naku, ang daming peke. Diba? Usong-uso na yung mga peke ngayon. Kaya nga, hindi pa sila nahihiyang sabihin, genuine fake watches. Diba? Hindi sila nahihiya. Kasi parang common na yan. Basta peke, hindi mo alam kung totoo. Ngayon magugulat kayo, mayroon pang mga deep fake na tinatawag. Yung akala mo yung video na talagang gawa na ikaw na yung sasalita pero hindi pala. May papakita ako sa inyo ha. Ito ginawa ito ng kakilala ko eh. Nagulat talaga ako. Meron siyang ginawang German, Japanese, Chinese, at saka yung papakita ko lang sa inyo yung Mandarin, okay? Tingnan nyo na lang kung tama yung ginawa nila, pero doon ko natakot ako talaga nung nakita ko to. Panoorin natin. 神会使我们繁荣。有些人被负照债务，但我们从未寻求神。我们中的一些人做了一些错误的决定。丹珠，我知道你会陪伴我，你有寻求我吗？其实没有。有时候我们会因为自己的错误决定而责怪神，因为我们并没有真正寻求神。事实是，前辈的人将不再独立于主而生活，他会是忠于神同性，因此前辈的人会与着同性。他将一来主而生活，这就是圣经所说的，在你所有的道路上承认我，对吧？圣经是明确的，圣经说不要依靠你自己的理解，这是神所说的。 Grabe no? Hindi pa perfect na perfect, pero nakakatakot. Kahit ako, hindi ko naintindihan ang pinagsasabi ko eh. Nakuha niyo yung sabihin? Akala mo ikaw yung video na panood niyo, yung pala ibang tao yun. Di ba? Kaya isang araw may makikita kayong video na parang sirain lang isang tao, nakala mo totoo, deep fake pala. Ngayon nga ho, meron pa ako napanood na isang commercial lamang na yung tatay, tinawagan. Kasi tinitext, humihingi ng pera dahil na-aksidente daw siya. Ngayon, sabi nung kaibigan niya, i-video mo, kailangan video call para siguradong anak mo yan. Di binidyo call. Anak niya talaga. Yung pala, scammer. Ganun na ang ating mundo ngayon, ang daming peke. Kaya nga ang laking nakakatakot kasi maging sa Kristyanismo, totoo yan. Tingnan niyo sabi ng babala ni St. Peter. Sabi niya, but false prophets also arose among the people. Just as there will also be false teachers among you. Sabi niya, who will secretly introduce, look at the words, destructive heresies, even denying the master who bought them, bringing swift destruction upon themselves. Para sabi niya, many will follow their sensuality, and because of them, the way of the truth will be maligned. Pag-isipan niyo mabuti, kung nung panahon ni Peter, that was
2,000 years ago, more than 2,000, totoo na yan, di lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya we need to be sure, totoo ba itong pinangahawakan ko? Biro mo, nagmamadali tayo, nakikipag-unahan tayo sa parking, nakikipag-siksikan tayo sa upuan, tapos tatayo tayo na na ilang oras, yung pala, mali-mali naman itong ginagawa natin. Ayaw nating masayang ang ating buhay. Life is too short to miss what is true. Kaya nga, ang katotohanan, napaka-importante niyan. Kasi po, ang basic characteristic ng katotohanan, truth is truth, whether you ignore it or not. Di mo man pansinin yan, o pansinin mo, pag katotohanan yan, katotohanan yan. Sabihin mo, wala akong pakialam dyan sa impyerno na yan. Kung totoo yan, yari ka pa din. Nasusundan natin. And truth is truth whether you believe it or not. Maniwala ka o hindi, wala akong tayo magagawa. Truth is whether you accept it or not. Marami nagtatanong sa akin pag nagkakita, Pastor, totoo ba yung si Renato? Kahit hindi ka maniwala, tao yun. Nakuha niyo yung sabihin? Kasi truth yun eh. Hindi mo na pwedeng bagoy kahit na sabihin, gawa-gawa mo lang ata yan si Renato eh. Ba't ka naman gagawa ng Renato? Sa dami naman mas maganda pang pangalan, ba't siya pa? Ba't hindi James Bond? Pero what I'm trying to say is this. Kung totoo, totoo yan. Kaya ho, ang tanong lang sa atin, totoo ba itong pinangahawakan ko? Am I a true Christian? Kaya itong isang bagay na napakimahalaga, kasi sa dami ng tao ngayon, ang daming mga tumatalikod sa Diyos. And according to them, hipokrito naman yung mga yan eh. At saka, nung yumaman na sila, tinalikuran nila ang Diyos. Nung marami silang pleasure sa buhay, ayaw nila sumunod sa Panginoon. At meron sila, gaari silang religyoso, pero wala silang totoong ugnayan sa Diyos. And you know why these people are leaving the church? Sa totoo lang, nothing to do with the people around us. Kapag hindi totoo ang ating tayo sa Diyos, ang dali nating matalisod. Ang dali nating maghusga, ang dali nating mawala ng gana dahil sa kamalian ng iba. Pero kung alam mo kung sino yung tinatayuan mo, wala akong pakialam kung hindi ka totoo. Ang importante, totoo ako sa Diyos. Are you following? Hello? Mga kabataan, sinasabi ko sa inyo, kung hindi man totoo mga magulang ninyo, huwag kayo magpadala sa kanilang kamalian. Dumakad kayo ng totohanan sa Diyos. Kaya yan ang ating pag-uusapan ngayon. Yan ang gusto kong maiwan sa atin. Be a true Christian. Pakisabi sa katabi mo, be a true Christian. Now, how would I know na totoo to? Alam niyo po, karamihan ngayon, nagugulat po ako, may mga ilan na they're even proud to call themselves carnal Christians. Mga carnal Christians kami. Christian ako, pero carnal Christian ako ngayon eh. No. Alam niyo, nung panahon ni Paul, pag sinabi niyang carnal Christian, diniscribe niya yung nakita niya among this Christian in Corinth. Sabi niya, ang carnal ninyo. Parang, hindi ko kayo maturing na matured. Para pa rin kayong mga baby. Pero alam niyo nung sinasabi niya yon, obviously, sa church na pinag-uusapan niyo yon, na parang ang daming niyang kasama, hindi lang alam kung sino yung totoo sa hindi. For example lang, bibigyan ko ng sample ha, may mga ilan sa iyo nagsiservice, akala mo nakikinig o nagpe-pray. Pero hawak ang cellphone, nanonood ng K-drama. Hindi ako nagbibiro. Hindi dito, sa ibang service. Dito, sinisita ko yan pag nakikita ko. Pero iba talaga, kahit mga magulang, I'm just telling you this, ingatan yung mga anak ninyo. Di ba, kung sa eskwelahan yan, bibigyan nyo ba ng cellphone yan para lang, turuan nyo sila. Kasi parang ganito, pag nandito kayo, anak, wag, para makikinig lang si daddy ha, o ito maglaro ka. Wag ganun. Kasi parang sinasabi mo sa kanya, hindi importante sasabi niya para sa inyong mga edad. Importante lang yan para sa aming mga matatanda dahil malapit na kaming mamatay. Yun ba kino-communicate natin? Hindi. Importante ito siya, anak. Kaya anak, kunin ko yung gamit mo, makinig tayong pare-parehas, pag-usapan natin ito mamaya. Nang sa gayon, yung buhay natin ay umahayon sa kalooban ng Diyos. Okay tayo? Pakisabi sa katabi mo, mag-usap tayo mamaya. Di ba? Okay ba, boy? Diba? Kasi, alam nyo, magugulat kayo. Bibigyan example, si Ryan Helegic, 6 years old. Nakinig po nakikinig sa teacher. Sabi ng teacher, doon po sa Africa, meron pong mga tao na maglalakad ng milya-milya, makakuha lang ng tubig na kailang iinumin, marumi pa. Kaya sabi niya, tulungan natin.
6 years old na bata, nakikinig. Sabi niya, umuwi. Mami, Daddy, kawawa yung mga taga-Afrika. Tulungan natin. Magtatrabaho ako, Mami. Daddy, bigyan niyo ako ng pera ha. Pag maglilinis ako ng damo sa labas, tapos tutulong ako sa kapitbahay para makailikom ako ng pera. Kasi sabi ng teacher, $70 lang daw makakakuha na ng tubig. Yung well. Sabi niya, sabi ng mga magulang, sige, tulungan na lang natin. Di naman niya magtatagal. Seryoso yung bata nung naka-70. Pumunta sa teacher. Ay doon sa Water Aid Canada Foundation. Pumunta. Sabi niya, ito po, meron na akong $70. Baka pwede na tayo makatulong sa Ay, iho, $2,000. $2,000. Pero kung yung bata yun, sabi niya, ay, ang laki na, hindi ko na kaya yan. Hindi siya napagtinag. Ang ginawa niya, kinausap niya yung mga kaibigan. Sabi niya, tulong-tulong tayo. Tapos kinausap niya lahat ng pwede niyang makausapin. Nakalikom siya ng $2,000. At the age of 7, pumunta siya sa Angolo, as in school doon sa Africa. Nakita niya yung beneficiaries nung kanyang naibigay na well. Dahil dito, at the age of 12, nagtayo siya ng Ryan's Water Foundation. Age of 12, kaya huwag niyong isipin yung bata walang kakayanan. Yung batang yan, kailangan din ng kaligtasan. Pakisabi mo sa katabi mo, turuan natin ang ating mga anak. Diba? Sa totoo lang, minsan nga silang nakikinig kag matatanda ang tulog eh. Diba no? Natawa siya. Tinignan niya muna yung katabi niya. Pero ano sinasabi ko? And here is Paul, balik tayo kay Paul, kasi sinabi niya to sa mga carnal Christians na ito, opo, test yourself to see if you are in the faith. Examine yourself. Do you not recognize this about yourself? Hindi nyo man nakikita to sa inyong sarili. Sabi niya, that Jesus Christ is in you unless indeed you fail the test. Kaya po importante for us, o nga no, ilang taon na rin ang lumipas. Nandito rin ako linggo-linggo. Am I truly a Christian? Tama ba itong ginagawa namin? Kaya ito, si Peter, who happens to be the first preacher of the message of the gospel in Acts, siyang una-una. Tingnan din natin anong sinasabi niya nung sinulat naman niya when he was about to depart, nung mamamatay na siya. Itong sabi niya sa kanyang liham sa 2 Peter. Therefore, lagi ko kayong ipaghahanda, sabi niya, para paalalahanan kayo sa mga bagay na ito. Bagamat alam nyo na to, at naitaguyod na kayo ng katotohanan na ipinapresent ko sa inyo, kami kinukonsider ko pa rin tama. Namya, at nahanggat nandito ako sa lupa, ay kayo po ay pukawin sa pagpapaalala sa inyo ng paraan. Nakuha ninyo? Nasusundan natin. Yun ang sinasabi niya. O, tuloy tayo. Alam ko, sabi nga noon, na paglisan ko sa lupain ito, sa buhay nito sa lupain, sabi niya, at ang ating Panginoon Diyos ay ipaliliwanag to sa inyo. At kaya naman magpapakasipag ako habang nandito ako bago ako lumisan, sabi ganon, na kayo po ay mapaalalahanan sa mga bagay na ito. Nakakatawa, no? Yun ang kanyang heart. I want to make sure na ito ay naiintindihan nyo ng mabuti. Kaya pag tinignan nyo sa bandang huli ng kanyang kabanata, ito sabi niya, this is now, beloved, the second letter I am writing to you, in which I am stirring up your sincere mind by way of reminder. Inulit-ulit niya. Ito na yung pangalawang sulat ko sa inyo, kaya pupukawin ko ulit ang inyong mga kaisipan. That you should remember the words spoken beforehand by the holy prophets. Binabalikan ko lang kayo doon sa mga sinabi na ng mga propeta. And the commandments of the Lord and Savior spoken by our apostles. So, ito ngayon ang ating pag-uusapan. Ano yung sinulat niyang gusto niyang ipaalala sa atin? Yun ang ating pag-usapan. Para maintindihan natin, tama ba? Pareho ba itong aking pinangahawakan? Pareho ba ito ng pinangahawakan ni Peter? Pareho ba ito ng pinangahawakan ng iba pang mananampalataya? Nasusundan. Kaya next week, yung second part. Okay? Pero dito muna tayo. Dito muna tayo sa first part. 3 bagay to remember for this particular day. Riches of true salvation. Kasi para maintindihan mo kung tama ka,
Ang una mong titingnan, tama ba itong pinanghahawakan ko? Di ba? Parang yung pera. Peki ba to? Paano malalaman? Alam mo yung totoo. Tama? Andiyan tayo? Alam mo yung totoo. Kaya, ano yung yaman ng totoong kaligtasan? Ano yung tamang tugon sa totoong kaligtasan? Ano yung dapat na resulta para sa totoong kaligtasan? Okay tayo? 3 R. Riches, response, and result. Pakisabi ulit. Sabi natin, para hindi kayo natutuluyan, mamaya paggising, ano nangyari? Di ba? Ulitin ko ha. Riches, response, and result. Okay? Kaya 3 oras tayo mag-uusap, 3 hours. Okay, una, let's talk about the riches of true salvation. Kung alam mo lang yung yaman ng totoong kaligtasan, sobrang ang saya-saya ng Christianity. Tingnan natin. Punta tayo kay Peter. Sa Simon Peter, a bondservant and apostles of Jesus Christ. Look at how Peter understood the gospel. Si Peter, kung naalala ninyo, kasama siya sa mga alagad na sinabihan ni Jesus, hindi na kita tatawaging alipin, tatawagin kitang kaibigan. Dahil ibubunyag ko sa iyo ang kalooban ng aking ama. Natama? Sundan nyo. So ano nga si Jesus? Kaibigan. Hindi lang yon. Siya ay aking Panginoon. Siya ang aking mahal na master. Pero look at him. Because of the understanding of the riches of the true gospel or true salvation, binilang niya yung sarili niya a bondservant. Hindi lang basta servant. Bondservant. Yung servant, pwede kang mag-resign. Ang bondservant, sinasabi niya, lahat ng karapatan ko, lahat ng gusto ko, lahat ng bagay-bagay tungkol sa akin, iyon na. I am totally yours. Your wish is my command. Ganun ba ang ating ugnayan kay Kristo? Pag-isipan nyo. Kung hindi ganun, magtanong tayo sa, baka hindi ko talaga lubos na intindihan yung yaman ng kaligtasan na yun. Kasi ako pa rin nasusunod sa buhay ko eh. Wala namang pakialam si Jesus sa akin. Nangingialam lang siya pag may problema na ako. Hello? So, ibig sabihin dito, bawat desisyon ko, dapat nakaangkla sa master ko. Kasi I am the bond servant and apostle of Jesus Christ. Inutusan niya lang ako. I will not do anything na hindi ayon sa kanya. Nasusunod? Tuloy tayo. To those who have received a faith of the same kind. Uy, ang ganda. Yung Christianity, pare-pareho dapat yung faith niyan. Hindi yan iba-iba. Isa lang yung faith kasi look at the kind of faith. A faith that we have received of the same kind. Same quality. Ubaga, same nature ng faith. Hindi yung faith niya para ang lakas, yung faith niyang hina. Hindi. When it comes to salvation, it is only one saving faith. Okay? Anong klaseng faith yon? Ito yung sinasabi ni yung faith na yan, hindi yan nagsimula sa atin. Kasi it focuses on the object. Sabi niya, and have received a faith by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Babalikan ko yan ha, tingnan natin sandali. Punta tayo sa Hebrews 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of faith. Ano sinasabi sa faith na to? Hindi to, ako naniwala ako kasi ang galing magturo ng pastor eh. Walang ganun. Naniwala ako kasi ang pogi ng pastor. Lalong walang ganun. Di ba? Nakuha niyo yung sabihin. Naniwala ako kasi ang dami nila. Walang ganun. Ang idea is this. The reason why I have this faith, because it all started with Jesus. I came to understand who Jesus is. God revealed Himself to me. I received that faith. Tingnan nyo, kaya He is the author. And when we say perfecter, as long as I'm growing in the knowledge of Him, lalong nagiging ganap yung pananampalataya ko kay Jesus. Nasusundan natin. Kaya marami sa atin, hindi natin naintindihan. Ano ba talaga si Jesus? Kasi kung naintindihan natin, tingnan nyo nung makita ni Thomas si Jesus, my Lord and my Savior, napaluhod eh. Si John, nung makita si Jesus, nahimatay eh. Tayo, we call and worship the Lord in saving na para kay Jesus ito, pero nakahiga tayo eh. Yung iba tatamad-tamad pa eh.
Jesus. Ang kanta pa eh. Jesus, you're glorious. Pag-isipan niyo mabuti, minsan disconnect yung nakikita at saka yung nangyayari. Kasi if this is the Jesus I'm serving, imagine if you're working for Jesus and you understand the Jesus that you're believing, you will give your best. Hello? Pagpunta pa lang, saan kayo pupunta? Pupunta kami, mag-worship kami sa CCF. Kaya nagmamadali ka. Bakit? I don't want to be late for Jesus. Sobrang in love ka. Yung bang pero kang kadate at yung mahal na mahal mo yung kadate mo, gusto mo malate? Hello? Titiyakin mo, aagahan mo, kadate mo yun eh. Ayaw mong malate. Magkatunog nga yun, date at late. Hindi pwede. Like sign repels. Di ba? Pag-isipan niyo mabuti. Di ba? Pag may crush ka, kung iba nga, hindi pa nga sila magkaano eh. Crush niya lang. Magmamadali, baka nandun siya. Ang tagal, wala pa siya. Wala pa. Ay, asan na yun? Wala pa. Mamaya, ay! May kasama ng iba. Di ba? Nakanakuha niya yung sakit ng danda. Dito, si Jesus, talagang ganun ang nakikita niya. Sabi niya, wow, I'm fixing because He is the author and the perfecter of my faith. The more you get to know Him, the more you're getting in love and in faith in Him. So balik tayo ulit sa 1 Peter. Tingnan natin para lalo natin makita. Tingnan nyo. By the righteousness, look at the words of our God. Napansin nyo ba? Walang kama dito. Sabi, bakit walang kama? Our God and Savior, Jesus Christ. Hindi niya sinasabi, si God at si Jesus. Sabi niya, He is my God and Savior, Jesus Christ. Peter sees Jesus as God and Savior. Nasusundan natin. Kahit sa Greek, ganyan talaga ang ng grammar niya. Kaya ang tingin ni Peter, naniniwala sila sa deity ni Jesus. Bakit importante yun? Ito, mabilisan lang kasi, yung oras kulang eh. Baka abutin tayo bukas eh. Pero, susubukan ko ha, pero, gilat muna. Tatry ko ha, pakinggan nyo mabuti. Para lang maintindihan natin bakit kailangan Diyos si Jesus para maligtas tayo. Hindi siya pwedeng tao lang. Kailangan Diyos at tao. 100% God, 100% man. Kaya ang tawag dyan, yun. Hypostatic union. Tawag na sa technical term. Pero di ba, huwag niyo na pag-isipan yun. Basta dito mo tayo. Bakit yun? Tingnan nyo ha. Simulan natin muna sa Sabi niya, for the wages of sin is death. When you say death, it is an eternal death. Those names who are not written in the book of life will be thrown into the lake of fire forever and ever. Kaya, which is the second death. Kaya ang tawag dyan, dahil sa kasalanan, kahit na isang kasalanan lamang, sabi sa James chapter 2 verse 10, if you are guilty of one of the laws, you are guilty of all the laws. Naintindihan natin. Kaya ang requirement ng Diyos, all or nothing. Kaya ang kabayaran, eternal death. Talagang walang katapusang kamatayan. It's a suffering. Parang, yun ang sinasabi niya. Now, sino makakabayad niyan? Balik tayo kay Renato. Sabi natin si Renato may utang na $100 billion. Okay? Wala siyang ganung halaga. At ang sabi ng kanyang pinag-utangan na nagkataong sindikato, sabi niya, pag di ka nakapagbayad sa loob ng isang buwan, papatayin ka namin. Titiyakin namin yung buhok mo magiging itim. Ganun ang kagalit ng mga sindikato. So wala siyang malapitan. Kinausap niya na lahat ng nakatabi niya dito sa service. Tulungan ninyo ako. Kung wala kang $100 billion, hindi ka makakatulong. Tama ba? Sabihin na natin, dumating sa pagkakataon na dumating si Bill Gates. Sabi niya, tutulungan kita. Dahil nag-aaser si Renato, nabaitan. Sabi niya, narinig ko ang kwento mo, may utang ka. Tutulungan kita. Babayaran ko ang utang mo. Maniniwala ka?
Siyempre, kaya niya dahil kaya niya. Bilyonaryo yun ng dolyar. Sabi niya, ang problema lang, sabi niya, Renato, kailangan ko munang ibenta lahat ng mga Microsoft software ko, stocks. Dahil stocks siya. Kailangan i-convert ko siya sa $100 na utang mo. Tama ba? Ganyan ang sitwasyon natin. Ang utang natin, eternal death. Sino makakabayad? Wala. The only person who can help us is someone who has eternal life. Diyos lang ang may eternal life. Kaya in the very beginning, the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Bakit? Siya lang yung may eternal life, siya lang ang pwedeng magbayad. Si Jesus, one of the triune God. Are you following? Kaya lang, ang utang ay kamatayan, kaya kailangan niyang maging tao para mamatay. And praise God, when He died on the cross, He rose again from the dead to tell us He overcame death. Our debts are paid. Amazing! Now, tingnan niyo kung bakit importante yan. Kaya sabi ni Paul, look at what Paul said. Sabi ni Paul, if the dead are not raised, not even Christ has been raised, and if Christ has not been raised, your faith is worthless. Useless yan. And you are still in your sin. Kung hindi nabuhay ulit si Jesus, ibig sabihin, hindi nabayaran ang ating kasalanan. Now, kaya yung nagtanong minsan sa akin, sabi niya, Pastor, yung bang di niyo manggap kay Jesus, yun ang pupunta sa impyerno? Hindi ganyan. Baguhin natin. Lahat tayo papunta ron. Kaya lang tayo binigyan ng solusyon ng Diyos si Jesus. At hindi mo tinanggap yung solusyon, kaya mapupunta ka pa rin. Dahil yun na yung tanging solusyon. Hindi dahil hindi. Kaya yung mga tanong na, paano yung mga hindi nakarinig kay Jesus? Alam mo, yung solusyon binigay na nga ng Diyos para sa atin. Kaya nga, inutos niya rin, ikalat natin. Di ba? Kunyari, yung mga usap-usapan sa Pilipinas na ang gamot halimbawa sa dengue ay tawa-tawa. Iba sa atin, tawa lang ng tawa. Hindi natin sinasabi sa tao, uminom ka ng tawa-tawa. Pero hindi ko sinasabi nyo ng totoo ha. Hindi, lang yun, usapang Pinoy lang yun. Hindi ako naniniwala na yun ang gamot sa dengue. Okay? Baka misinterpret nyo, sabi ni Pastor, dengue daw, tawa-tawa lang eh. Pagtatawanan ka talaga ng mga doktor. Mabuti pa, pumunta ka sa doktor, yung expert. Ha, hindi ako. Hindi ko expertise ang medisina. O, bala maliwanag tayo ha. O, balik tayo ulit dito. So, alam mo na yung sagot, hindi mo sinabi. Hindi maliligtas yung tao. Kasi, halimbawa, kung nagkalat ang COVID, halimbawa lang, na yung COVID talaga ay yung totoong nakakamatay. Tapos, nakalaman mo na yung solusyon, na ang gamot sa COVID ay meron ng gamot. Tapos, hindi mo sinabi, mamamatay talaga sila. Pero talagang mamamatay na sila dahil hindi nila alam yung gamot. Nakuha ninyo? Okay tayo? Kaya ganyan ang yaman ng ating kaligtasan. Biruin mo, utang nating lahat, kayang bayaran, ganun siya. Capable, pero we need to acknowledge that. Kaya pag hindi mo tinanggihan, parang ganito, sabihin nila nato, ay huwag niyo po akong, huwag niyo pa kakailan ang utang ko. Di pag binayaran niyo na, ikaw na ang Panginoon ko, di susunod na sa gusto mo, di na ako mabubuhay ng gusto ko. Ay, mamamatay na lang ako. Kaya ganyan ang buhay ng marami. They want salvation, they want solution, but they don't want Jesus, the very answer to our problems. Because they want their own lives. Kaya minsan, okay na lang, mamatay na lang. Kasi nga, hindi natin alam ang kasukdulan ng ating pagkakautang. Dahil kung tatanggihan natin ang pinakayaman ng ating kaligtasan. Nagkakaintindihan tayo? Andiyan pa kayo? Okay, good. Now, tuloy tayo. Kaya sabi ng Panginoon, napakasarap. Sabi ng Panginoong Diyos, ano sabi niya? For in Him, all the fullness of deity dwells in bodily form, and in Him, you have been made complete. And He is the head over all rule and authority. So marami, ayaw lumapit kay Jesus kasi isip nila, ang hirap naman kasi isipin mo pagka hindi ko kayang magbago. Baka mamaya expect niya ako magpakabait, hindi ko kaya, hirap ako. Baka sabihin niya, expect niya ako, mahalin ko yung asawa ko eh. Hirap mahalin asawa ko, hindi mo kilala yung bruha yun eh. Baka sabihin niya,
kailangan ko ng, humingi ng tawad sa mga naku, ayoko. Di ba? Natatakot tayo kasi hindi ko kaya yan. Kaya naman, ang habilin ni Pedro, ito ang kaligtasan. Sabi niya, teka, huwag ka munang magreklamo. Sabi niya, tingnan mo yung yaman ng kaligtasan mo. Ano yung yaman ng kaligtasan mo? Sabi niya, look at this. Una sabi niya dito, here are the abundant riches of salvation. Sinamarize lang. Our Lord Jesus not only rescues us from the penalty of sin, but also liberates us from its control, empowering us to live victorious lives. Paano ko nasabi yun? Tingnan niyo sabi niya, seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness. Ano sabi niya? Sabi niya, binigyan ka ng divine nature ni Jesus, binahagi niya sa'yo. And sabi ganoon, at ibinigay niya sa'yo lahat ng kailangan mo para ikaw ay mabuhay ng matuwid ayon sa kalooban niya. Through the true knowledge, sabi niya, of Him. Bakit true knowledge of Him? Who called us by His own glory and excellence. So, paano daw? Kailangan makilala natin sa lalo. Tama ba? Kaya yung earlier verse niyan, kung meron kayong Bible, nasusundan niyo pa ba ako? Ito yung earlier verse niya, para makita natin. Kasi sabi niya, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. Bakit doon ang pundasyon? Kasi ito ang essence ng eternal life. This is eternal life. Sabi ni Jesus when He was praying to His Father, that they may know you. Andiyan pa kayo? The only true God and Jesus Christ whom you have sent. Yung word na know, ibig sabihin, yung word na ginagamit niya ganito. And Adam knew Eve. And Eve, sabing ganon, sabi niya, born Cain. Nakuha niyo ba yan? So ano ibig sabihin ng know dito? Yung know dito, yung intimacy. Yung picture yan ng relationship, ng intimacy ng lalaki at ng babae. Kasi sa mag-asawa, ang nakakaalam lang ng todo-todo tungkol sa yung closeness na yan, mag-asawa lang. Kasi hindi yan pwedeng ipaglandakan sa ibang tao. Tama ba? Andiyan pa ba kayo? Sorry medyo. Pero pansinin niyo mabuti kung bakit importante yan. Ganito yung idea ng eternal life. Sa sobrang close nyo ni God, ayaw nyo nang maghiwalay. Ito, para sa mga bago, gusto ko maintindihan nyo ganito. Kung naalala nyo pa nung meron pa kayo nung kasintahan nyo pala asawa nyo, di ba? Wala kayong tigil ng usap eh. Text ng text, tawag ng tawag, susunduin, kwentuhan, ihahatid, tapos pagdating sa bahay, magpapaalam si lalaki ng mga alas 12 ng gabi, sabi niya, uwi na ako, gabi na eh. Sasabihin ng babae, gabi. Parang ayaw kang paalisin, di ba? Gabi, ganyan. Sige, mag-stay pa ulit. Ngayon, mga alas 2 na, sabi niya, wala na taga masasakyan. Hindi na ako makakapag-book ng Grab, di ba? Sabi niya, sige na nga. Di ba? Alas 2 na, tapos sabi, ingat ka. Napaka-hipokrita. Ingat ka eh. Alas 2 na. Di ba? Parang, sige. Uy, pagdating mo, tawagan mo ako. Tawag na naman. Walang katapusan. Tapos bukas, susunduin na naman. Parang yung oras, hindi sapat dahil gusto nyo nang magsama ng walang hanggan. Yun ang intimacy. Tama? Napangasawa mo na. Nako! Parang nakilala mo na siya. Ano nangyari? Parang iba naman usapan. Ito, kasi nga, imperfect kayo. Imperfect tayo. So, habang nagkakasama tayo, lalo na didiscover imperfections, so nagkakaasaran. Imagine niyo, perfect God. And you are perfected. Two perfect beings together. Wow! Together forever. Tama? Nakukuha ninyo? Yan ang eternal life. Ano saysay nung walang hanggang buhay? Puro problema naman ang pinagdadaanan natin. Gusto nyo ba yung wala ng kamatayan na yung buhay nyo, katulad ng pinagdadaanan nyo ngayon? Yung anak nyo, kapareho ng ugali nyo ngayon? Yung asawa mo, ganyan din ugali? Walang hanggang yung kasama? Type nyo? Di ba? Pagdating sa langit, yung mukha ng asawa mo, biglang hindi mo makilala sa ganda. Nagiging perfect.
Yung maingay na salita, nagiging malambing. Parang ayaw mo nang maghiwalay. Parang bumalik kayo sa una ninyong pag-ibig. Are you following? And that is exactly what it meant to be with Jesus. Kaya we want to know Him more. Kaya ang sarap, bigla ka na-in love sa Bible, parang gusto mo, katulad sinasabi ni Daniel kanina, no? Bigla siyang gusto niyang basahin yung Bible. Noong una parang boring, ngayon parang ibang-iba na. Bakit? I want to know Him more. I want to know Him more. Nagkaroon ng divine nature sa puso natin na nagbigay sa atin ng kapangyarihan to live. Look at this. For by this He has granted to us precious and magnificent promises, so that by them you become partakers of the divine nature. Kaya lang lahat ng ito, and having escaped the corruption in the world by lust. Kasi tayo po ay laging kontrolado lang ng lust ng tao, lust ng mundo. Pagsin nyo na lang sa umaga pa lang, hindi man pansin. Iba sa inyo, biglang ubos na yung oras. Pagtingin pa lang sa cellphone, yung Facebook, napatingin ka lang na short reels, tuloy-tuloy na. Tapos wala ka ng oras. Kasi yung lust of the flesh, parang, ay, gusto ko rin yan. Ay, gusto ko rin yan. Ay, ganyan pala pagluto niyan. Pero wala ka namang kalan na ganyan. O, diba? Biglang, ay, ang cute ng pusa niyan. Pero iba yung pusa niyan sa pusa mo. Yung pusa mo, walang puso. Sabi, ay, ang gusto ko yung aso niya. Ang galing ng aso niya. Hindi, tumatay yan. Promise. Ibang-iba. Yung last ngayon ng flesh mo, hindi nakatuto ka na doon. Sabi niya, and the only way for you to get out of that, you have what? The divine nature and the precious, magnificent promises of the Lord. Kaso, pag hindi mo alam, wala kang gagamitin. Nagnitin natin. Di ba? Because of the lust of the flesh. Hindi nyo panapansin, lagi tayo nagwo-worry. Worry tayo, ano na naman sa damit ko? Ano na susutin ko? Ano naman kakainin natin? Sasagutin ka ng Diyos. Anak, don't worry. Seek first my kingdom and my righteousness, and all these things shall be added unto you. Bigla, di ba? Bigla ka napapanatag. Biglang kasi meron kang promises eh. Ang problema, hindi natin binabasa yung promises, hindi natin inuunawa yung promises, hindi natin kiniklaim yung promises. I-claim natin. Alam nyo, pag sabi ng Panginoon, yung mga anak mo, nag-worry ako nung magbago ako sa family, yung mga anak namin, baka hindi sila lumaki na ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, train up a child in the way that he should go. Then when they grow old, they will not depart from it. So intentionally, train up a child. Train up a child. They may not become perfect, but at least you train them well, and by the grace of God, wala akong sakit ng ulo sa aking mga anak. Nagkakaintindihan tayo? Hello? Alamin natin yung promise ng Diyos. Nang sa ganun, makita natin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Naintindihan po? Kaya nga sabi ni Lord, anak, pati yung problema mo sa pagbabago, sumama ka lang sa akin. Because He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sin and live to righteousness. Kaya alam mo, you will change from glory to glory because of the reality of our Lord, the power of our God. Kaya wala na excuse na, ay tao lang ako, hindi ako magbabago. Ay matanda na ako, hindi na ako magbabago. Hindi totoo yan. If Jesus is in you, the richness of true salvation, the power of sin has no hold on you anymore. Nasusundan po, you can say no to sin. Bakit? Kasi nandyan na yan sa'yo. Okay? Now, number 2, the response to the true salvation. Ano yung response? Ano ang tamang tugon dyan? Tingnan ninyo, if you truly understand that gospel, look at what God wants us to do. Now, for this very reason also, applying what? All diligence. In your faith, supply moral excellence. In your moral excellence, knowledge. In all your knowledge, self-control. In your self-control, perseverance. In your perseverance, godliness. And sabi niya, wow, ano sinasabi ng Lord dito? Tingnan niyo ha. Now that we belong to Jesus Christ, ano sinasabi ni Jesus? Eto ka na ngayon. You belong to me. Kaya naman, eto yung part mo. Yes, salvation is totally God's part, and tayo naman, we will just respond. Now, if we truly understand the true salvation, anong dapat effect mo? With all diligence, lahat ng kaya mong gawin, lahat ng may kasipagan, gawin mo to. In your faith, andyan na yan, faith, binigay niyo na sa'yo. Supply
Moral excellence. Pag sinabi mo supply, meron ka yun. Igagawin mo na lang, ilalabas mo na lang. Naintindihan natin? Ganito ka ang pagpapaliwanag ni Paul dyan. Makinig kayo mabuti. Ito sabi ni Paul. For I am confident to this very thing that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Sino magpa-perfect? Si Jesus. Tingnan nyo ulit. Paano yun sa totoong buhay? Ganito yan. So then, my beloved, just as you have always obeyed, nakikinig sa akin, sabi niya, not as in my presence only, but now much more in my absence. Look at the words. Work out your salvation with fear and trembling. Ano sabi niya? Work out your salvation. And yung work out, kunyari ganito, sa katawan, maniwala man kayo sa hindi, nagwo-workout ako. Okay? Nagwo-workout ako hindi para magkaroon ako ng katawan. May katawan na ako. Iwa-workout ko na lang para maging malusog ako. Hindi ako nagwo-workout para gumanda yung forma ng katawan ko. Nagwo-workout ako para maging malusog ako kahit papano. Nakukuha ninyo ibig sabihin. Kaya workout. Yung salvation, nasa iyo na yan. Kailangan i-workout mo yan. Nakuha natin. Kaya tingnan niyo sabi ng Lord, for it is God who is at work in you, He's at work in you. Both to will and to work for His good pleasure. Kaya, napansin niyo, ito ako napansin. Kunyari, galit. Di ba? Galit. Nagagalit ka. Maniwala ka sa hindi. Because of Jesus, pag magagalit ka, pwede kang magalit, pwede hindi. Nararamdaman mo sa loob mo eh. Pwede mong piliin na hindi. Kunyari, natutokso ka ng sungitan. Pero sasabihin, Lord, wag. Nararamdaman mo eh. At pwede kang hindi sumungit. Pwede mo sabihin, kamusta? Nakuha ninyo? Kaya eh. Tingnan nyo. Kahit nga hindi Christian, minsan kaya pa eh. May halimbawa lang, mga anak mo, gulo-gulo. Ano ba kayo? Nakakainis na kayo. Tumahimik na kayo. Hello? Sir. Yes, sir. Opo. Huwag na kayo maingay. Yes, sir. Opo, sir. Thank you po, sir. God bless you. Kaya, di ba? May choice. So, ganun din sinasabi ng Lord. He is at work in you. Sinasabi naman sa inyo, ano yung hindi mo dapat gawin eh. Kaya, pipiliin mo na lang na sumunod sa gusto ng Diyos. Kaya with fear and trembling, He is at work in you. Because He wants the best for you. He wants you to experience the joy and the blessings of obeying God. Are you following? Kaya sinasabi ng Lord, sunod ka. Kaya work out your salvation. And alam niyo, totoo lang, noon wala kaming pakialam. Alam niyo ba noon, sayang-saya ako nagnanakaw kami. Naranasan ko maging shoplifter eh. Naranasan ko magnakaw ng mga prutas ng tanim ng ibang tao. Ang saya-saya namin. Pero when I came to know Jesus, parang hiyang-hiya ako kung kukuha ako ng gamit ng iba. At binagsasabing, huwag mong kunin yan. And with fear and trembling, hindi. Di ba? Pag-isipan niyo mabuti. Parang hindi mo magawang manloko ng kapwa. Kasi parang, alam mo si God nanonood sa'yo. Parang, yes Lord, yes Lord. Nagtatalo sa puso mo. Minsan namamali ka sa iyong pili, namamali ka, kaya naman, the Lord has to remind you to keep on supplying. Nakuha? Ano yung supplying? Tingnan natin. Ano sabi niya? Ano daw isusupply natin? In your faith, supply moral excellence. Ano yung moral excellence? Yung moral excellence, yung excellenting character na nagpapakita ng character ni Jesus. So it's more of a choice. Yung mga pili natin sa buhay. Every day of our lives, mamimili tayo eh. Mamimili tayong magbasa ng Bible o hindi. Mamimili tayong mag-pray o hindi. Mamimili tayong magsabi ng totoo o hindi. So you are to supply whatever is pleasing to the Lord. Kaya moral excellence, as you grow in the knowledge of the Lord, as you grow in the knowledge of His will and His purposes, dinadagdag mo siya. No? Kaya nga, after moral excellence, ano dadagdag mo? Knowledge. Kasi minsan akala mo, tama ang ginagawa mo, pero hindi according to the knowledge and will of God. For example, kami mag-asawa, nung bago kaming kasal, siyempre, in love na in love kami parehas, di ba? Nagtutulungan kami. Ngayon, sa kanyang puso, in her heart, tutulungan niya ako. Nagluluto ako. Paglapag ko ng sandok, nawawala. Hinuhugasan na. Sabi ko, sa puso niya, tinutulungan niya ako. Pero hindi niya alam yung sistema. Hindi ka nakakatulong. Kasi nawawala yung sandok, ginagamit ko pa. Pag nahugasan, anong gagawin ko? Gaganon ng kamay. Di ba? You know what I'm trying to say? Minsan,
ina-assume natin ng Diyos na ito ang will ni God, ito ang gusto ni God. Hindi, alamin mo, grow in knowledge. Yes, sabi niya, kaya supply knowledge. Para kaya, you do your quiet time, you learn from each other, kaya nga nagdi-group, kaya tayo natututo sa ibang tao, because He wants to know what the will of the Lord is. Kaya sabi naman, take every opportunity for the days are evil. Sabi niya, know and understand the will of God. Are you following? Now, tuloy tayo. Ano pa? Self-control. Di ba? Kasi sa sobrang knowledge, maybe knowledge pops up. Kaya kailangan mong disiplinahin ang sarili mo. Na parang system na maghusga ka, disiplinahin sa sarili mo. Hindi. Nakuha. Kasi minsan, yung knowledge natin, katulad nito, maraming tao sabi niya, basta mang uminom ng alak. Basta mang uminom ng wine. So, nagtatalo-talo yan. So, in your knowledge, sabi naman ni Paul, pwede daw, katulad na sinabi niya kay Timothy. Ano yung pinag-iisipan ko mabuti? Naalala ko, ako bilang mahilig ako magluto. So, pag kumakain ako, para akong Pranse, kumakain din ako, umiinom din ako wine, part of the food, yung wine. But, sabi ng Lord sa akin, siyempre, if somebody else is getting stumbled, huwag mong gawin because everything should be done in love. Tama? Na-notice ko, yung anak ko, mas malakas ng uminom ng wine. Sabi ko, hindi na ito mabuti. Kaya napilitan ako, tinigil ko yung pag-inom. Alang-alang sa anak ko. Dahil mahal ko yung anak ko. At mahal ko rin yung ibang tao na maaaring gayahin ako, wala naman silang control. Naiintindihan na natin. Hello? Kaya pinag-iisipan mo rin yan. So, you supply self-control. Then you supply what? Perseverance. Nako, sa totoo lang, maraming mga Christian susuko na. Ayoko na. Kasi nakakapagod, lagi ako nadadapa. Wag. Lahat naman tayo nadadapa. Kasi nga nag-grow tayo. Hindi naman, nakakita ka naman ng bata, buong tao na yan. Pero minsan di pa naman maglakad yan, gumagapang mamuna yan. Nung naglalakad na yan, paisip, nagtumba na naman. Pero, alam nga naman sabi mo, huwag ka na maglakad. Hindi. Lagyan mo andador para hawak. Naalala nyo? Bakit? Kasi tinuturuan mo maglakad eh. Ganon din sa buhay natin, naglalakad tayo. At huwag ka mawala ng gana. Bakit? Kasi, parang ganito, kung yung gatas, nakalimutan mo, parang napanis, huwag kang malungkot. Magiging yogurt yan. Mas mahal ang yogurt sa gatas. Ngayon yung yogurt, nakalimutan mo na naman. Huwag kang mag-alala, magiging keso yan. At yung keso, mas mahal sa yogurt. Anong ibig sabihin? Kung nadadapa ka man, huwag kang malungkot, bangon ka ulit, punta ka ulit kay Jesus. Bakit? Dahil tumataas ang value mo. Habang natututo ka sa iyong pagkakamali at naniniwala ka that your God, your Savior, is always there for you to make you the right person that He wants you to become. Amen? Yun na sinasabi ko. Kaya persevere. Ganon din. Kung ganon ka sa sarili mo, ay ganon ka rin sa ibang tao. Maging mapagpasensya ka rin sa iba. Ano ba naman to? Ang tigas ng ulo. Wag, maging pasensya. Ikaw nga nagpapasensya. Tulungan mo rin siyang lumago sa Diyos. Nagkakaintindihan? Now, hindi lang perseverance. Ang sabi niya, godliness. Then, ano yung godliness? Yung focus mo kay God, it is a worship. It is a word na, Lord, I want to worship you. I want to honor you. That in everything I do is worship to you. When you cook, you worship God. When you work, you worship God. When you study, you worship God. Whatever you're doing, you worship God. When you are seated, listening, you are worshiping the Lord. Your focus is on the goodness of God. Your full devotion is on the Lord. Yun ang sinasabi niya. Lahat ng gagawin ko, as you grow, eto na, you'll be developing what? Brotherly kindness. Kasi maintindihin ka na sa ibang tao, you supply now brotherly kindness. Imposible yung Christian hindi magmahal at hindi magmahal sa kapwa. Imposible na manatili siya sa galit niya sa kanyang kapwa. Bakit? Because everyone who hates a brother is a liar. How can you say you love God whom you do not see and yet you hate your brother whom you see? Are you following? Kaya, anong ibig sabihin ng pagmamahal na yun? You give everybody honor. Kaya sabi ng Bible, kung naalala nyo sa Romans chapter 12, ano sabi niya? Be devoted to one another in brotherly love. Tama? Ano sabi niya? Give preference to one another in honor. Mag-unahan kayong magparangal sa isa't isa. Mag-unahan tayo.
Hindi tayo mag-uunahan na, ako na nakaupo dyan eh. Hindi mo nakita? Nilagay ko na yung jacket ko. Reserved na yan. Kung ikaw ay magbibigay parangal sa iba, ay, sige ho, mauna na ho kayo. Maupo na ho kayo. Kasi nag-uunahan kayo magparangal sa isa't isa. Hello? Hindi para mag-uunahang ipahiya ang isa't isa. Hindi ganon. Parangalan. Kahit ano pang uri ng tao yan, mapa-janitor yan, mapa security guard yan, kahit sino yan. Tatapatin ko kayo. Dito sa CCF, kahit sino security guard, bago ako umalis, binababa ang bintana ko, nagpapaalam ako sa kanila. Pwede ko naman hindi nang gawin yun eh. Pero dahil mahal ko sila sa Panginoon, ginagalang ko sila, Sir, paalis na po ako. Para alam nyo nang wala na ako dyan. Tapos pagparating ako, Sir, andito na po ako. Di ba? Inakagay, si Pastor Mong yan, si Pastor Mong yan, si Pastor Mong. Kasi bakit? Pinaparangalan mo sila eh. Nalalagpasan ko na, pwede ko naman, umalis na ako, magdadali, bababa ako para. Bakit? Hindi ko sasabi, iboto mo ako. Walang ganun. Pinaparangalan mo lang. Di ba? Pinaparangalan mo. Kaya naman, ang epekto ay what? Love. Di ba? Ang epekto mo ngayon ay lalong magmahal. Kasi the agape, the sacrificial love, na parang walang kondisyon. Kahit hindi ka, mabuti ka o hindi ka mabuti sa akin, mamahalin kita dahil mahal ka ng Diyos. Kaya nga kahapon, may seminar po ako sa isang company. Sabi ko, 2 araw na seminar. Sabi sa kanila, naging kasabihan natin, I don't care how much you know until I know how much you care. Sabi sa kanila, forget it. Hindi yan tama. Hindi yan pang-Christian. I don't care if you don't care as long as I care. Yan ang Christian. Ulitin ko. Di ba sabi nila lagi, I cannot respect you because you do not deserve it. No, I respect you. Even if you don't deserve it, because I'm respecting my Jesus who loves you. Are you following? Ibang-iba ang prinsipyo. Kaya as you grow, isipin mo kung lahat yan patuloy na nag-grow. Kitang-kita si Jesus sa atin. Katuwa ako doon kay Toybs, di ba? Kay Toby. Kaya yung matigas sa puso ni Daniel, walang magawa eh. Kaya anong hamon ng Panginoon sa atin? Ano sabi ng Lord? Na ang gusto niyang gawin natin? Punta tayo sa Peter. 2 Peter 3:18, sabi niya, but grow in the grace and knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and the day of eternity. Walang tigil na paglago. Kasi sa moment na hindi ka tumigil ka na, babagsak ka. And alam niyo, na-demonstrate sa atin ni Paul. Kasi tuwan-tuwa ako sa kanya nung pinanood ko siya kanina umaga, sabi ko, galing mo pala mag-bike. Tingnan niyo, para ka nagbabike. Habang gumagalaw ka, pumipidal ka, hindi ka babagsak. Tingnan niyo ang husay ng batang ito. Parang batang Milo. Di ba? Yeah. Yeah. Pero sa sandaling huminto siya, at hindi na siya, I'm a loving brother. Ini-expect ko doon ka tutumba. Huwag naman dito eh. Ang taas-taas niyan eh. Natakot ako ah. Mahal na mahal ko itong kapatid na ito eh. Di ba? Pero what I'm saying, tingnan nyo, pag guminto ka na, tutumba ka eh. Kaya ang Christianity, tuloy-tuloy na paglago yan, tuloy-tuloy na pag-andar. Thank you Paul ha, ingat ka. Kaya nga, hindi uso sa atin yung, oy iho, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Di ba kasi nung bata ako, nagsimulang magturo eh. Tapos sabi ko, ama, tiyo, bakit ka bumalik? Naligaw ka no? Kasi ang buhay natin tuloy-tuloy yan sa Diyos eh. Ba't ka tuloy-tuloy yan? Kung babalik ka man, dahil nagkamali ka talaga, aminin mo. Kaya hindi yung wag mong gamitin na, oy, pabalik na ako. Hindi. Kung bumalik ka, nagkamali ka. Kaya, it's okay naman. Tuloy na tayo ulit. But don't ever say, I've arrived. Wala pa. I don't care how old you are in the Lord. Kung hindi, wala pang naka-arrive sa atin. Even Paul himself, not that I have obtained it yet. Di ba? Hindi pa. But one thing I do, forgetting what lies behind, but looking forward to what lies ahead. Are you following? Kaya never to come and say, mga anak, naka-arrive na ako. Kayo na lang mag-service. Ako dito lang ako. Hindi totoo yan.
Pagka ganyan, hindi mo naintindihan ang Christianity. Because true Christianity, to supply this moral excellence, to allow this moral excellence, ano ibig sabihin ng response natin? Ito po ang ibig sabihin ng ating response sa Diyos. The response to the true salvation is total submission to the life of Jesus within us. Si Jesus ang nandito. So, allow natin. And it requires complete cooperation through faith. Lord, I believe it. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And a constant reminder, hindi na ako, Bong. Hindi na. May mga oras, siyempre natutumba ka dahil nagda-drive ka. Minsan, hindi kinat ka. Di ba? Parang gusto mong habulin, sagasaan, kasi motorsiklo. Papaalala sa Diyos, anak, ganyan ka din. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Noon, para akong New Year lagi. Yung busina ko walang tigil. At least ngayon, Christmas na lang. Tumitigil na kasi. Pero minsan, bumubusina pa din. Kaya, praise the Lord. It is continuously. Kaya anong result? You're not becoming perfect, but somehow you're growing. Amen? Ano, tingnan niyo result. For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Paulit-ulit, no? Knowledge of the Lord Jesus Christ. Kasi siya yung sentro. Siya yung salvation. Sabi niya, for he who lacks these qualities is blind, short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. And sabi niya, therefore, brethren, shall be all the more diligent to make certain about his calling and choosing you, for as long as you practice these things, you will never stumble. For in this way, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. Now, para ma-summarize natin kaagad, ginawa ko na lang ng table. Unang-una, itong result. You can possess these qualities. Moral excellence, knowledge, di ba? As in, self-control. Ayan, nasa yan. You can have it. Kasi you have it already. You can bring it out. And sabi niya, for if these qualities are yours. Napansin niya? Now, you are growing, are increasing. As yung word yan is overflowing. As you are overflowing, tuloy-tuloy yan. Nag-grow ka, kaya huwag ka parang mawalan ng gana. Dahan-dahan niya, mag-grow ka. Mag-grow ka, huwag kang susuko. You are fruitful and useful. Di ba? Kagamit-gamit ka. Kaya, pansin niyo si Daniel, mula sa walang pagkakilala sa Diyos, alam niya na naging Christian siya kasi bigla siya nagkauhaw sa salita ng Panginoon Diyos. Then he keep on growing in knowing the Lord Jesus. Then he wants to help people. And he became fruitful by making disciples. Kaya, pag nakikita natin yung anak natin, o kaya yung mga kasama na Christian, tapos wala kang nakikitang fruitfulness, medyo magdadalawang isip ka eh. Hindi ko sinasabing, hindi kita inuusgasan, hindi ka Christian, pero bakit? Bakit wala kang pagmamahal sa salita ng Diyos? Bakit tinatamad ka pagdating sa Diyos? Meaning, walang buhay yun kasi nature yun eh. Nature. Kunyari, yung isda, nature niyang nasa tubig, enjoy sa tubig yan. Dali mo yan sa lupa. Tingnan mo yung isda kung masasayahan. Gaganon-ganon yan. Hindi siya masaya. Lagay mo sa tubig, saya-saya yan bigla. Nature niya yun eh. Ganon din, if you have a divine nature, nature mong hangarin ang salita ng Diyos, which is eternal. Man shall not live by bread alone, but with every word that proceeds out of the mouth of God. Because that's your nature. It's your nature that you are in love with God because you are one with the Lord. Therefore, if anyone is in Christ, it's a new creation. It's your nature. Kaya hinahangad mo to know more of Him. Kaya sabi niya, kaya you become fruitful, they render you neither useless nor unfruitful. Now, you have clarity of vision. Bakit? He who lacks these qualities is blind or short-sighted. Kaya maliwanag, yung buhay mo, purposeful, hindi na siya yung parang aksidente na lang. Bahala na. Now, you are grateful of your forgiveness and joyful ka. Ang Christian masayahin. Bakit? Forgotten is purification. Kapag hindi ka lumakad na ganyan, nakakalimutan mo na patawad ka na ni Jesus. Kaya malungkot ka palagi. Kaya lagi nagdududa, Christian ba ako? Hindi. Kasi hindi mo sinusupply eh. Now, ito pa, para malalo pa natin makita. Sabi, you are steadfast. For as long as you practice these things, you will never stumble. Ang tibay mo. Then excited to see Jesus face to face. For in this way, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you.
Dalawa lang ang pwede nating mangyari when one moment we die before the Lord. We die and face to face with the Lord. Ano yun? Pag-isipan niyo mabuti. Anong pwede natin maranasan? One, a glorious entrance. Katulad ng sabi ni Stephen, when he was being stoned to death, and he said, "Behold, I see the heavens opened up, and the Son of Man standing at the right hand of God." Ang Son of God, lagi nakaupo yan sa right hand, pero dito tumayo pa. As in, Stephen, I'm yours. I'm waiting for you. Diba, ang sarap na ganun pakiramdam, no? O, anong choice mo? Paglapit mo kay Jesus, alam niyo, walang welcome, walang amply supplied ng welcome. Depart from me, I never knew you. Yun ang ayaw kong mangyari kahit sa nino man sa inyo at sa akin. Yung bang paglapit mo kay Lord, Lord, did we not do this? Did we not attend every January 1 and Easter Sunday and December? Did we not do this? Did we not help people? Alam niyo yung word na Lord, close kayo. Moses, Abraham, close kayo, sobrang intimate kayo. Sabi niya, huwag mo na ako, hindi mo kita kilala. Ano yung word na kilala? Hindi naman tayo close. And you know your life. You know your condition, your spiritual condition. Alam mo kung close kayo ni Lord o hindi. Alam natin, kayo mga nanonood sa online, alam mo kung close kayo o hindi. Don't pretend. God is not looking for your religiosity. He's looking for your intimacy with Him. Your love for Him. Because you understood His love for you. Kaya nga si Paul, nakakatawa, sabi ni Paul, in the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award on that day, not only to me, but also to all who love His appearing. Excited sila, because they knew. Friends, ang hangad ko po para sa ating lahat, and I will end, that every one of us will hear God say, "Well done, good and faithful servant." And look at the word, "I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master." Bakit po yung iba nawala? Bakit yung iba? Ano nangyari sa kanila? Kasi po, wala pong totoong nature. Kaya nga nalungkot si Peter. Sorry, kailangan ko lang itong balikan. Sabi ni Peter, "For if after they have escaped the defilement of the world by the knowledge of the Lord Jesus and Savior Jesus Christ," na-experience sila initially yung ginawa ng Lord, "they are again entangled in them and are overcome." Nanumbalik sila sa dati. The last state has become worse for them than the first. Sabi niya, it would be better for them not to have known the way of righteousness than having known it to turn away from the holy commandment handed on to them. Kaya maraming sabi they're Christian and yet they're living their own lives in wickedness. Kaya sabi niya, "And it happened to them according to the true proverb, a dog returned to its own vomit, and a sow after washing returns to wallowing in the mire." Walang pagbabago ng nature. Parang ganito, sa labas, ginawa mo na, nilinis mo na. Yung baboy, hugasan mo yan, paliguan mo yan, tapos babalik lang ulit sa putikan. Alam niyo, paano yan malinisan talaga? Linisan mo yan, katayin mo yan, tanggalin mo yung balahibo, litsunin mo, kikintab yan. Because unless you die to yourself, you'll never have the real nature that God wants you to become. Kaya alam niyong may resulta. Don't fool yourself saying, "I'm a Christian, I attend service, I prayed to receive Jesus," if there is no reality of the divine nature in you. Loving Him, desiring Him, doing things because of your great love for Him, perhaps wala talagang relasyon sa Diyos and you will just get back to the mire. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Ikaw lang nakakalam ng totoo mong kakalagayan. And I pray, huwag niyo hayaan na matapos na naman ang araw na ito na, "Lord, totoo ba talaga ako?" Kapatid ko, hindi ka siguradong totoo ka, na mayroon kang ugnayan kay Jesus, na talagang hinahangad mong lumago sa iyong pagmamahal kay Jesus. Magpakumbaba tayo, sabi natin, "Lord, wala talaga akong uhaw sa iyo." Be humble enough to admit your real condition. Be humble enough to admit you need Jesus.
Kaya kapatid, ngayon pa lang, hinahamon ko kayo. Kung kayo po ay nasa inyong kalagayan, nararamdaman at naintindihan ninyo, Lord, ang layo ko sa inyo. Kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, come to me, those who labor and heavily laden, I'll give you rest. Learn from me, for I'm humble and meek. Come on, don't be proud. Be humble. And kapatid ko, ikaw yung kinakausap ng Diyos ngayon. And God, and you want to be assured of your real relationship with Him, and you want to be a true Christian. Understanding the richness of His salvation. Understanding how to respond to His salvation. And seeing the result of the salvation. Kapatid, if that is your heart's desire, and God is speaking to you, just be humble to raise your hands to the Lord. Lord, ako po yan. Yes, huwag kang mahiya. Yes, yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, ganun din po sa balcony. Ganun din po sa upper balcony. Be humble enough. Say, Lord, ako po yan. And even for those who are online, kahit nanonood ka, huwag mo isipin na nag-attend na ako. Pero habang nakikinig ka, nagluluto ka, hindi mo maintindihan ng buo. I'm challenging you to watch it again, and I'm telling you, this time, get serious with God. And God wants to welcome you in eternity. As in, with wide open arms. Yes, be humble. Raise your hands to the Lord. Yes, thank you, Jesus. And those who raise their hands, will you please stand up from where you are? Tayo ka, tayo ka. As a sign of your humility, surrender to God. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And for those who are standing up, sabihin mo to sa Panginoong Hesus. Panginoong Jesucristo, salamat po na kayo'y naparito para iligtas sa mga makasalanan. At inaamin ko po, ako po yun. Makasalanan po ako. Nabubuhay po ako ayon sa kagustuhan ko. Nabubuhay po ako independent from you. Gumagawa ako ng mabuti para lang sa sarili ko, kundi hindi dahil sa inyo. Hindi dahil sa pagmamahal sa inyo. Panginoon, patawarin ninyo ako. At salamat na pinatatawad niyo ako dahil namatay kayo sa krus ng Kalbaryo at kayo'y nabuhay na magmuli upang bigyan kami ng buhay na walang hanggan at inaangkin ang pangako mo ng kapatawaran. At dahil dito, alam ko na I have a new nature now, a divine nature coming from you. Lord, patuloy po ninyo akong bigyan ng uhaw sa iyong salita. Patuloy niyo po akong bigyan ng uhaw, Panginoon Diyos, sa bagay ng iyong katuwiran. At ipahintulot mo po na ako'y magamit ninyo ayon sa iyong kalooban. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po sa buhay na walang hanggang ipinapangako ninyo sa mga nakipag-isa sa inyo. At salamat din, Panginoon, sa bagong buhay na pinagkakalob nyo sa mga nagtitiwala sa inyo. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Ngayon naman, ipapanalangin ko pang bawat isa. Aming Ama, maraming salamat po muli sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin na kami po'y makapagtipon-tipon sa lugar na ito upang kayo sambahin. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagpapaalala ninyo na hindi namin kailangan sumuko dahil hindi niyo kami isinusuko, aming Ama. Salamat, Panginoon Diyos, dahil hangad ninyo kami po'y makapiling sa kawalang hanggan. Kahit Panginoon, I pray na sa tuwing kami madadapa, tulungan nyo kaming bumangon at laging tumingin sa inyo. Na lagi kayong sasambahin anuman ang aming pinagdadaanan. Salamat po muli, Panginoon Diyos, sa darating na prayer and fasting. Tulungan niyo po kami na makapag-decide kami kahit man lang isang meal, O Diyos, sa Ima. Kung kinakailangan ng buong araw, Panginoon, bigyan niyo kami ng kalakasan. Bigyan niyo kami, Panginoon Diyos, ng pagkakataong ma-enjoy namin ang pista ng pakikipagsalamuha sa inyo sa panalangin. Samahan niyo po kami. At Panginoon, tulungan niyo rin po kami na talagang ilaban namin ang bayan namin sa inyo. Nang sa gayon marami kaming mga kababayan at maging mga karating puok at maging sa ibang bansa na mga nilalang ninyo na magamit niyo kami upang ang kaligtasan ay makarating din po sa kanila. Salamat po muli, Panginoon Diyos. Pagpalain niyong bawat pamilyang aming nire-represent at ipahintulot niyo po kaming lahat na maging, Panginoon, kagamit-gamit sa inyong ubusan upang, Panginoon, maraming kaluluwa ang maligtas dahil sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin.
Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat po sa panibagong taong ipinagkakaloob sa amin upang sumulong ulit ayon sa kalooban ninyo. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you po. Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda from Next Gen Kids Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Happy New Year po, Pastor Bong! Maraming salamat po sa inyong mensahe. Kamusta po ang inyong bagong taon? Mabuti kasi napakabuti ng Panginoon Diyos. At siyempre, Happy New Year din sa mga nakikinig at sa mga lahat ng naaabot ng video nito. Praise God for that po. So for our first question, base po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kapag po ba patuloy pa rin ako na nagkakasala or patuloy pa rin po ako nalalaglag sa mga old ways ko, does that mean hindi pa po ako new creation? Alam mo, base sa 2 Corinthians 5:17, di ba? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is passed away, behold, the new has come. Ang idea niyan, parang ganito. Halimbawa, ikaw ay orphan at ang pangalan mo ay Jimmy, di ba? At ikaw ay kumukuha ng mga pagkain pagpag. Ngayon, inampun ka na isang mayamang tao na sa ngalang Jai Bernardo. Di ba? Ngayon, sa sobrang yaman, dinala ka ngayon, hindi na kita papakainin ng pagpag, papakainin na kita ng totoong pagkain. So, pinaliguan ka, tapos tinuruan sa'yo paano gumamit ang banyo. Pero obviously, bagamat bago ka ng tao bilang Bernardo na, hindi na yung Opleda. Yung old ways mo, dahan-dahan pang mawawala, hindi agad-agad mawawala. Kaya, kung nababalik ka sa dati, huwag ka ma-discourage. Bangon ka lang. Tuloy ka lang matuto sa bagong pagkataong binigay sa ng Diyos. Ganun pa man, if you keep on practicing willfully, yung sinning, sabi ng Bible, maliwanag yon na hindi ka pa talaga naipanganak sa pamilya ng Diyos. Hindi ka pa talaga bahagi. Kasi nga, wala ka pang bagong nature na nagdi-desire sa Diyos. Kaya importante ito na maintindihan mo, ikaw ba talaga'y nasa Panginoon o hindi. At least, na-oobserbahan kasi ang nature na yan. Na-oobserbahan. Kaya, observe yourself. Test yourself whether you are truly in the faith or not. Thank you for that, Pastor Bong. For our second question, ano po ang connection ng faith at moral excellence? Pwede bang magkaroon ng moral excellence kahit walang faith? Ayan. Now, dapat maintindihan yung sinabi ni Peter yon na add to your faith or supply moral excellence to your faith. Yung faith yun ang foundation ng bago mong pagkatao kay God eh. Di ba? Kasi your relationship with Jesus started with faith and you are growing by faith. Talagang kaya the righteous man shall live by faith. Lagi yon, from faith to faith. Kaya yung idea, yung buhay mo nag-start, yung Christian life mo nag-start sa faith mo in Jesus. Yung relationship mo kay Jesus. Na kinilala mo siya as your God and Savior. And having Jesus, you have a new life in Him. At doon, you now bring out the moral excellence. You now bring out the knowledge. Ganun ang sinasabi ni Peter doon. Kaya, hindi yan parang idinadagdag mo. Inilalabas mo na lang because of the new life you have. Parang yung baby. Yung baby na yan, kumpletong tao na yan. Pero, hindi pa yan lubusang nagmamature. Kaya marami pang mga madidevelop na parts sa kanyang buhay para lalong mag-function the way a man or adult person should be. Ayun. Ganun din sa Christian life. Praise God for that, Pastor Bong. For our last question, papaano ko po may encourage ang mga taong naging stagnant na or nananatili ng baby Christians para i-grow nila ang faith nila? Ayun. Bilang halimbawa at modelo ng totoong paglakad kay Kristo, para ma-encourage sila, ipakita mo yung blessing ng pagiging balago at matured sa Panginoong Diyos. Pero kung nakikita nila na parang lalo ka lang nagiging masungit, lalo ka lang nagiging parang manang, hindi sila ma-encourage na maglumago sa Panginoong Diyos. Pakita mo sa kanila and huwag mo silang isuko. Kunyari, hanggat binibigay sila sa iyo ng Diyos bilang burden to help,
to help them grow in the relationship with the Lord, gawin mo, ipakita mo yung pagmamahal ni Jesus. Kaya gusto ko yung testimony ni Daniel Laugan, di ba? Sabi niya, inaasar ko na. Inaasar ko na yung kaibigan ko. Inaasar ko na dahil sa kanyang pananampalataya. Lalo pang nagiging mabait. Lalo pang pinapakita sa akin yung kabaitan niya. Dahil doon lumambot yung aking puso. So habang nakikita mo yung reality ni Jesus sa buhay, lalong nai-encourage mo rin iba, gusto ko rin yan, yung ganyang buhay. Kumbaga, patayin mo sila sa inggit. Ayan. So, if you want to encourage them, say it in a better way, encourage them na mainggit sa buhay mo. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Ngayong linggo po, simula sa Lunes hanggang sa Sabado, January 6 to 11, ay magaganap ang ating prayer and fasting na pinamagatang Pray to the God of Love and Truth. Tayo ay magsama-sama gabi-gabi tuwing 7:30 p.m. dito sa CCF Center or sa CCF Satellite na malapit sa inyo. Maaari po ninyong makuha ang digital prayer booklets sa pamamagitan ng instruction sa inyong screen. At para po sa wala pang IDC tickets, maaari po kayong kumuha ng overflow tickets kasama ang mga special inclusions nito sa halagang 1,000 pesos only. At para kumuha ng ticket or mag-register ng workshop, just visit idc.org.ph. Pero teka muna, ang IDC Limited Edition merchandise ay maaari nang mabili sa CCF main lobby, so make sure to drop by. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless and a Happy New Year!